Kapag maglaba, syempre baka yung iba sa inyo nagpapalaundry na. Mahal din kasi palaundry. Sa amin nun, wala pang palaundry. Tsaka lang nagkaroon ng palaundry ng graduate na ako. Ang gawin niyo lang para hindi kayo masyadong hirapan kapag laundry, pwede lang din naman, everyday kayo maglaba para mabilis lang. Kaso mas magastos nga lang sa tubig tsaka sabon. Kasi sa akin nun ang white uniform ko lang kasi, dalawa. So Wednesday, wash day. Para suot ko ng Thursday tsaka Friday. At saka wash day ko na din Saturday, Sunday. Minsan nga nag-absent ako ng Sunday. Kasi ang madalas kasi na time paglaba ko, kasi imagine mo kapag 7, doon ko sa school hanggang 6 or di kaya 7 to 5, maglalaba na ako ng gabi. Tapos hanggang 12 or di kaya 1 a.m. ako maglalaba. Mag-absent ako ng Sunday. Mag-absent ako ng Sunday. Kasi nga nahihilo-hilo na ako. Ganun. Siyempre, puyat, yun ang pagod. Nahihilo-hilo na ako. Diba? Nag-absent din na ako nun. Mga twice, gano'n. Siguro for the whole sem. Pero ang saya-saya kasi kapag nag-absent ako, nataon na wala quiz. Adi kaya mag-excuse ako. Okay na ba? Okay na? Parang tulog na kayo Sir, okay na po. Okay, okay na yung camera ninyo. Mag-start na tayo. Pero makita ko naman, yung iba dyan, hindi nag-open ng camera, may curse daw yan. Hindi daw papasa. Yung mga hindi nag-open ng camera. Kailangan pa talagang sabihin doon na kailangan pa talaga sabihin. Kailangan face-to-face na talaga para makita ko na kayo. And then boys, ha, yung mga buhok ninyo. Sige kayo. And then girls, yung mga kuto ninyo, ha, palayasin nyo muna. Pati sa boys, kung may mga kuto kayo. Si Iran, kanina pa siya suklay ng suklay. Oo, yung hairbrush nasa tabi niya. O, yung iba naman dyan, feeling Korean naman. Nagwisik-wisik lang sila ng tubig sa buhok nila. Ganyan. Korean kayo, girl? Korean kayo? Di ba wisik-wisik lang? Okay na yan. Hindi na naligo. Okay. O, meron ba sa inyo mga umiyak during your first week ito sa Tuguegarao? Mga first day or first night, umiyak ba kayo? Yan, yung mga na-homesick na. Sa atin ng mga taga-Tuguegarao, no? At least hindi na sila nag-boarding house. Pero later on, no, kapag mag-intern kayo, pupunta kayo sa Manila, sila naman ang kawawa. At least kayo kasi, sanay na. Pag wala na pera, so iyak na po. Bakit ka iiyak naman? Iti humingi ka, gano'n. Wala pang 1 week, uwi-uwi na siya. Ang sabihin niyo naman kapag hingi kayo ng pera, hello ma, kumusta ka? Ganyan. Hello pa, kumusta ka? Anong ulam nyo? Ganyan. Sabihin nila, ganito ang ulam namin. Ay, ang ulam ko, ganito, itlog lang. Ganyan. Para mamimelt yung heart nila. Sige, magpadala ako. Ganyan naman sila. Adi kaya, sige, magpa food panda ka na. Bayaran ko na lang sa GCash. Magpa-rider ka na. Dapat ganun din. Dapat uuwi para maglaba. Uuwi para magpalaba. Kamo O dapat matuto kayo maglaba. Kakahiya. Tapos may jowa kayo, tapos hindi kayo marunong maglaba at magluto. Ganyan. Ano din, puro kain lang, tulog. Very wrong. Kaya kayo girls, kapag magjowa kayo, tignan nyo naman yung mga jowain ninyo. Kasi baka mamaya, siyang nakatuluyan ninyo. Wala, hindi rin siya marunong. Okay, let's start now with your cardiovascular examination. So we're done with your chest examination or pulmonary examination. So this one would be quite mas madali na siya, okay? Kasi medyo mas broad kasi for your respiratory assessment, no? But then this one, in terms of inspection, palpation, percussion, auscultation, mas hindi na siya ganun karami. Kasi percussion, actually hindi nga tayo nagpe-percuss sa heart natin, but possible lang din naman natin gawin. But then, it quite be harder in a way that there are a lot of possible complications or signs and symptoms that are related for any cardiovascular diseases. So let's start. Anyone, ano kayang meron dito sa paa? So wala siyang nail, wala siyang Q-tex. Ano meron dito sa paa? Anyone? Edema, sir. Okay, Mama na, meron sir. siyang Edema, sir. okay, meron siyang manas.
Okay. Manas, sir. Okay. Ano yung mga possible condition kaya na nagkakaroon ng manas yung mga patient natin? Any idea? Diabetes po. TH. Diabetes. Diabetes. May TB? Parang wala pa akong nako na may TB. Siguro meron pa siyang ibang sakit kaya yung TB nagkaroon siya na mga congenital heart failure. Pero di ba possible din yung sprain dyan, sir? Ganyan kasi pa ako nung na-sprain ako. Possible lang Ang din. O di maga. kaya namaga o mga tipong ganyan. Possible lang din. O di kaya mga buntis. Di ba? Mga buntis, ilan sa kanila namamaga yung paa. Tama? Nakapansin na kayo? Nakakita na kayo? Opo. O di kaya kapag possible din na tayo kapag exhausted tayo masyado. For example, kayo nakisama kayo dun sa rally ni Lenny o di kaya ni Bongbong. Tapos 2 days naman kayo nagra-rally. Talagang mapapagod yung paa mo. Possible na magkaroon ka ng ganyan. Kaya nagkakaroon ng manas. Pero sa mga manas kasi, there's a fluid retention. So there's an excess fluid. Okay, kaya namamaga. Possible ang problem natin dito, meron tayong right heart failure. So ano po ba nangyayari kapag right heart failure? So kapag ganito, nagkakaroon ng too much amount of blood na pupunta sa heart natin. Hindi na kinakaya ng blood natin. Nagkakaroon ng overload. So masyado ng marami yung blood. So ang nangyayari, nagkakaroon ng regurgitation o backflow. So bumabalik yung blood. Okay? So kaya nagkakaroon ng retention ng fluid. Yung iba hindi lang sa paa, possible din po sa mukha, yan, o di kaya itong sa legs. Yung iba pati din sa private parts nila. Okay, how about this one? Ano kaya meron kay ate? Break up. Naki-break out siya, pwede. Chest pain. Okay, doon sa chest pain dito. So, hirap siyang masakit Heartburn, sa dibdib. sir. Okay. Heartburn po. Okay, possible may heartburn dahil sa acid reflux. Yeah. Possible din po. Okay, how about this one? Inarte, joke. Heartburn. Hala, may mancha yung damit niya o may stain. Char. So, possible lang din ito na chest pain. Ayan. Hindi kaya ito Sir, possible. MI po. Ito possible din na difficulty of breathing. Yan. O ito possible chest pain. O possible meron daw myocardial infarction. Okay, nangyayari kasi sa myocardial infarction, no, possible na sa blood vessels natin, merong barado. So yung blood na dumadalo dun sa blood vessels, so nagkakaroon ng emptiness. So hindi nagkakaroon ng daloy ng dugo. So yung mga area, no, na hindi na nagkakaroon ng dugo or wala ng dugo na dumadaloy doon, possible na magiging infarct. Hindi kayo mamamatay. About dito. Nakatulog lasing. Fatigue, sir. Faint. Okay. Charot. So na-faint siya. Nagkaroon ng syncope. Ayan. Syncope. Okay. Nahimatay na si ate. O ito, possible naman ito, nagkaroon na siya ng tulog. Malamang tulog. Anong mood? Naghihilik siya. Ano yung mood? Sir, ang daw mood niya. Bad mood siya. Wala siya sa mood, kaya ganon. Parang natutulog lang, sir. Ito, wala siya sa mood. Itong si ate girl. Wala siya sa mood, kaya ganyan. Humilata na lang siya. Okay, this one, possible yun. Sabi niya, natulog. Yan. Same kami ng mood, sir. Sabi niya, gusto matulog. Puro katulog, ate. Yan. Okay, so it could be fatigue, no? O yan, sleepiness. Sleep apnea, sir. Okay. So, here are some of the, ito yung mga possible na common symptoms, no? Or common complaint ng mga patient natin. That's why they consult a healthcare provider. It could be chest pain, yan, possible din. O di kaya difficulty of breathing, o di kaya swelling or edema, and then syncope, o di kaya nagkaroon ng faint, and then possible fatigue. Okay, let's Sir, start pwede with ang OSA doon? this one. Possible din naman. Ito. Kasi hirap na siyang uminga kaya siya nakanganga. Okay, for this one, we have your chest pain. Again, so kung nagkakaroon ng chest pain sa possible na pulmonary yung root niya, possible din po dito sa heart naman. I mean, possible na there's a problem within your cardiovascular. Okay, so urgent attention is needed. So kapag merong chest pain, especially kapag grabe na talaga na kailangan ng parang, syempre nakikita mo naman with the facial expression or reaction with your patient na talagang hirap na sila. And at the same time, kapag may mga cases no, na chest pain and then later on, mag-pass out na sila or mahimatay na sila. So urgent attention is required and it could be life-threatening. Kasi baka mamaya, heart attack, diba?
Hindi kaya ano na yung nangyayari sa patient natin, bigla siyang mamatay. So, possible, no? Or one of the most common symptoms, it could be angina or heart pain or myocardial infarction, sabi ni Jared kanina. So, for cases na may ganito, there might be accumulation of metabolites, no? Or mga fats from your ischemic muscle. Okay? Which cause now an obstruction to your coronary artery. So, sabi ko kanina, if there's an obstruction within your blood vessel, just like with your coronary artery, so syempre, for example, ito yung coronary artery natin. And then ito yung barado niya. Okay, so yung blood hanggang dito na lang siya, hindi na siya dadaloy dito area. And then itong area na to, wala nang blood flow, wala nang blood supply, possible na mamamatay na siya. Mamamatay na yung area na yan. Okay, yung part na yan. So magkaroon tayo ng infarction. Okay, kapag nagkaroon doon ng obstruction, which is cause now and stimulation to your cardiac sympathetic nerve. So, ano nangyayari? Magkakaroon ka ng increase with your heart rate and then later on, possible na magkaroon ka rin ng chest pain. Okay? So, these are the cardinal features. Mali kasi. These are the cardinal features of your chest pain, or these are the things that we need to ask, no, or assess with our patient. Okay, chest pain niya, gaano ba katagal? Kapag mga severe cases abot ng 1 hour or more pa, o di kaya kapag sinabi nilang palagi, mga tipong ganyan. How about kung location po? Dito po part, dito part. Sabi niya, ito sa parang breast part ko, and then nagra-radiate din po siya sa shoulder ko, di kaya sa kamay. Yan. Di kaya dito part, and then nagra-radiate din siya dito sa likod. So, tanongin din po natin yan. Okay? And then for the quality, possible, pwede natin gawin na rating from 1 to 10, 10 as the severe. Pinakamalala, ano po? Kapag sinabi niyang 6, 7, 8, 9, 10, okay, malala po yung condition ng patient natin. And then precipitating and aggravating factors for the precipitating, yung sabi ko kanina, nagkaroon ako ng chest pain, and then every time nagkaroon ako ng chest pain, nag-radiate din po sa shoulder ko, o di kaya sa likod ko. And for the aggravating factors, okay, kapag nagkaroon ako ng chest pain, no, at that time or any moment nagagalaw ako o di kaya tatayo or maglalakad, masalang sumasakit. Okay? Or meron din yung kapag nagkaroon ako ng chest pain, hindi ko na po kayang huminga ng malalim. Or every time na nag-inhale deep ako, mas lalong sumasakit yung area na yan. So, tanungin din po natin yan. So, always ask the duration, gaano katagal, location, saang part, yung quality, yung precipitating, and your aggravating factors. We have your intermittent chest pain. So ito naman, okay, so from the word intermittent, okay, it could be a possible reason would be a myocardial ischemia. So ang nangyari, it could be a dull discomfort, tight or pressing. So parang naiipit lang yung chest part natin. Okay, so parang may nakadagan. Okay? So akin to heavyweight. So parang may nakatagan. Okay, so parang may nakadagan lang sa chest part natin, kaya siya masakit. Okay, so it felt across the anterior chest. Okay, probably sa harap natin, it may radiate now to your both arms, into your throat, jaw, and or your teeth. Okay, so kapag ganito daw intermittent, so sa chest natin, sa throat natin, sa kamay natin, including na sa ngalangala at sa pati na rin sa ngipin natin. So ganun po kalala ang mga chest pain. It can affect not only dito sa chest part natin, but also, no, it radiates sa other part ng katawan natin. Wait lang, ata super init. Mag-electric fan na ako sa doon. Okay, sorry for that. Naka-blazer pa kasi ako kanina. Super init na. Okay, so that would be for your intermittent chest pain. So, kapag may intermittent chest pain, again, no? So, ang pakiramdam ng patient, parang may nakadagan sa
dibdib niya. That's why kailangan nating tanungin, no, during patient interview with your patient. So paano po yung pakiramdam? So para bang sinasaksak ka po, or para po bang may nakadagan, or mga tipong ganyan po yung tanungin natin. And then for your intermittent chest pain, we have your stable angina and also your unstable angina. So for your stable angina, so it could be just a chronic narrowing in your coronary arteries. So dito, mas lalong lumalala yung pain every time na nag-exert tayo. Okay? So it could be, for example, ikaw, no, may chest pain ka na, and then kahit konting lakad lang, yan, mas lalong sumasakit. Okay? Which is, sabi niya, it may be occur readily when walking in cold or windy weather. So mas lalo ito kapag malamig yung weather natin. Again, no, so aside, no, sa mga possible na mga questions natin, include din natin kung ano yung mga possible na ginagawa nila, or every time na may chest pain sila, ano po yung mga possible na nakaka-relieve, and then ano po yung mga mas lalong sumasakit ba yung chest pain nila kapag sila po ay naglalakad o di kaya tumatayo, mga tipong ganyan. Okay? But the good thing about your stable angina, it can be relieved naman at rest or with the use of sublingual glyceryl nitrate. So ang ginagamit ito parang at least parang pain reliever, and it may last for at least 10 minutes. Or kapag sabi lang natin sa patient natin na mag-rest sila, then it can be relieved. Okay, or nawawala yung chest pain. Okay, for your chest pain, no, or stable angina, this would be your basis. So dito, for your grade 1, ordinary physical activity, so ito po yung kapag naglalakad lang daw, and then kapag umaakyat ng hagdan, okay, hindi naman nagkaroon ng angina, but then angina with strenuous or prolonged exertion at work during recreation. So kapag grade 1, ito po yung kapag may mga ginagawa lang tayo, mga exercises or strenuous activities, so kaya tayo, or nag-exert tayo ng effort, tsaka siya sumasakit. For dito naman sa 2 naman, grade 2 naman, slight limitation of ordinary activity. So walking or climbing stairs rapidly, walking uphill, or walking or climbing stairs after meals in cold. Okay. So ito naman yung mga possible reason na possible na magkaroon siya ng stable angina or chest pain. So for your grade 3 naman, okay, it marks limitation of ordinary physical activity. So kung dito sa 1, okay lang regarding sa mga daily activities niya. Sa 2, medyo slight, and then i-limit na natin for your 3. So hindi na niya kaya. And then walking 1 to 2 blocks on the level and climbing less than 1 flight in normal conditions. So yun lang yung mga possible niyang gawin. And then for your group 4 naman, okay, inability to carry on and any physical without discomfort, and angina may be present at rest. So ito po yung pinaka malala. Okay? So kung yung this niya natin, you also have your grades, no? Grade 1 to 4 or grade 1 to 5. For stable angina, we also have in grade 1 to 4. So after stable angina, we also have unstable angina. So this one naman, from the word unstable, so mas malala po siya compared to sa isa. So severe narrowing in coronary artery, okay, so and abrupt onset or worsening of chest pain. So kung yung kanina, okay, kaya pa nung patient na yung mga ilang daily activities na based o dun sa grade 1, 2, 3, 4. So dito po sa unstable angina, so mas malala po na po yung condition, and in terms of frequency, mas madalas na po ito. Okay, we also have your acute chest pain, so more severe and prolonged than those of angina pectoris or with your angina kanina, with your stable and unstable angina. So regarding this one, your patient no feel like restlessness, breathlessness, and feeling of impending death. So feeling nila kapag ganito daw, so parang feeling nila mamamatay na sila. So mas malala ito compared dun sa angina kanina. Okay? So, sorry. Possible reason, no? Okay, it could be interscapular pain, okay, associated symptoms na possible, pinagpapawisan na rin yung patient natin, nausea, and then syncope or
syncope or neurological feature. So kapag mga ganitong cases na possible na parang nagde-delirium na rin yung patient natin in terms of answering questions, hindi na rin niya kaya o di kaya iba-iba na yung mga sinasagot niya. And then for your pericardial pain naman, again, anterior central chest pain that may radiate na to your shoulder. So sa gitna naman, that it could be radiate naman sa shoulder natin, hindi kaya sa arms natin. So possible na a characteristic of sharp or stabbing in character. So para daw siyang sinasaksak. Okay? So para siyang sinasaksak ng kutsilyo. Yeah. So which is nag-worse siya kapag during inspiration or lying down and relieved by sitting forward. So the good thing about this one, for your patient having pericardial pain is this pain can relieve during sitting forward. But then kapag nakahiga yung patient natin, mas lumalala yung condition niya. Okay, next. Okay, possible causes. Okay, inflammation of your pericardium. Okay, secondary to viral infection. So possible din meron myocardial infarction or after surgery or catheter ablation or radiotherapy. So possible lang din kapag after surgery, it quite possible chance na may normal yung chest pain niya kasi nga katapos ng surgery. But then kapag malala, in terms of frequency, madalas, okay, that would be nakakabahala na. Okay, always remember kapag pericardial pain po sa anterior chest part natin, probably sa center, characteristic niya is just like stabbing pain, parang sinasaksak. Okay, that can affect also your shoulder. So possible kasi ganito yung mga chest pain natin. Okay, so it could be upper chest, up. Anong shoulder po yun, sir? Left or right po? Possible lang na any, either right or left. Thank you po. Okay, so mga ganito yung mga possible causes or mga chest pain natin. Okay, it could be an upper chest dito ito yung kanina sa center. And then this one, it could be din substernal, radiating now to your neck and jaw. Or this one, so possible ito kanina sa center and then radiating na to your left arm. Hindi kaya possible din sa right arm. And then kapag dito naman, so it could be epigastric. So dito, possible ang reason dito, it could be abdominal. Pero itong mga to, it could be heart ang reason. Okay? Including this one, epigastric radiating to the neck, jaw, and arm. So it could be abdominal. Okay, neck and jaw, possible po ito na meron kang chest pain, hindi magkaroon ng pain din sa neck and jaw natin. And then left shoulder and both arms. Okay, kapag meron kang chest pain, possible din mag-radiate dito. Okay? Or manifestation ng heart problem natin, masakit sa shoulder natin at saka sa kamay natin. Because kapag sa neighborhood. Okay? And then, ito naman, intra-scapular. Okay, possible din po ito sa likod part. Ito na yung sinasabi nila na nagkaroon ng parang literal na backstab. So, parang sinasaksak sa likod ng patient natin. So, these are mga different types of chest pain or mga part ng chest natin wherein nagkakaroon ng radiation. That's why sabi ko kanina, kapag mayroong chest pain yung patient natin, tanungin natin kung ano naapektuhan ba yung ibang part niya. So kapag kasi naapektuhan, ibig sabihin, medyo alarming yung condition ng patient natin. Or that would be an aid also for your differential diagnosis. Okay, syempre yung case analysis niyo pa pala, Kala mo siguro nakalimutan ko na, nag-aantay ako, wala pang nagpapasa hanggang ngayon. Okay, let's proceed now with your aortic dissection. So, possible dito, from the word dissection, there's a tearing o nagkakaroon ng sugat as part of that. So, tear in the intima of your aorta due to certain obstruction. Okay, kapag nagkaroon ng ganito, okay, as you can see dito sa picture natin dito, okay, ito yung aorta natin. And then nagkaroon ng blood dito, may sinimingit na dugo. Okay, possible kasi na magkaroon ng tearing dito, magkaroon ng sugat dito. Okay? From your wall of your artery. Yeah. So, aorta natin. So, abrupt onset of very severe tearing chest pain that can radiate to the back, typically your
interscapular region. So kapag nagkaroon ng aortic dissection, ganito po yung nangyayari. Nagkaroon din ng pain dito sa intrascapular region. Okay? Or in your interscapular, within your scapula. Yun po yung manifestation naman ng aortic dissection natin. So, it could be involved in the cranial or upper limb arteries. Yan. So, be associated with possible nagkaroon ng syncope, stroke, or upper limb pulse asymmetry. So, nangyayari po ito, possible na kapag ganitong case, meron kang nararamdaman na pulse dito sa left na kamay mo, pero dito sa right, medyo mahina. O di kaya in terms of pulse oximetry, masyadong mas mataas dito sa left ng kamay natin compared sa right na kamay natin. So ganito pong nangyayari kapag nagkaroon ng aortic dissection, nagkaroon ng rupture or tearing sa blood vessel natin, which cause now chest pain. Okay? Predisposing factors, it could be hypertension, connective tissue disorders, or such as possible din merong Marfan syndrome yung patient natin. Later on, ipapakita po yung Marfan syndrome. Okay, yan lang din po yun. Okay, for your differential diagnosis, okay, so i-check lang po natin to ha. For the differential diagnosis, kasi kailangan din natin to during assessment of your patient. So kailangan natin i-assess o kailangan natin during diagnosis, i-check natin kung saan talaga yung pain ng patient natin. It could be cardiac pain, and vascular pain. Kapag vascular pain, of course, we have na yun, aortic dissection. And then pag pleuropericardial pain naman, okay, within your pleura, and the pericardial pain, it could be infective pleurisy, it could be pneumothorax, and so on and so forth. Okay, so paki-screenshot na lang ito. And also this one. Okay, for your chest pain, again, through your differential diagnosis, ma-determine natin kapag ang origin niya would be heart o di kaya sa lungs. Kapag central pain draw, no? Okay. Ito nangyayari sa atin ito madalas. Central pain kapag nagkaroon tayo ng panic attack. Aside dun sa nahihirapan na tayong huminga, possible din na magkaroon tayo ng chest pain due to panic. Hindi kaya kapag sinabi ni Ma'am Nancy, okay, mag-quiz kayo, hindi kayo magpasa kayo na ganito ngayon na, sabi ni Madam N. Siyempre mag-panic attack kayo, di ba? Pag sinabing face-to-face bukas, nasa baryo pa lang kayo, talagang mag-panic ka naman kung gano'n. Diba? Sabihin mo, ay mag-absent ka lang ako, di ba rin ng ganito. Magpa-panic attack ka talaga kapag ganyan. Hanggang sa, yun na. Hindi na natuloy mag-klase. Kasi nga, nag-panic ka, kaya hindi natuloy kasi hindi ka po. Okay, we also have your mediastinal pain. No? Could be mediastinitis or certain adenopathy, mga bukol-bukol, or lymphoma, possible po. Okay. Again, for the differential diagnosis, possible na kapag sinabing ang angina is tight or heavy, so parang may nakadagan, and then parang sinabi niya na parang sinasaksak, it could be pericarditis or pleurisy. Pero kapag sinabi niya ang mabigat na parang nasusunog, sabi niyo kanina, yung parang heartburn natin is due to reflux or acid reflux. Okay. Possible din naman na kapag onset, predictable with exertion, no? So, kapag heart naman, not exertional, including for dito, not exertional. So, relief by rest, okay, present at rest naman kapag mga ganito, meron pa rin silang pain, kahit at rest sila. Okay, relieve rapidly by nitrates. Okay, this is gas, no, that is being administered with your patient, so unaffected by nitrates. Kapag nitrates kasi, ginagamit natin ito kapag mayroong possible obstruction. So, nagbibigay tayo ng nitrates. And then, not positional. Okay, so kapag, ito naman yung case natin, kapag heart naman, it could be worse, no, during supine. Okay? So, screenshot na lang din ito. Including this one. Okay, ito yung mga possible symptoms nila. For example, for your myocardial infarction, central chest pain, and then meron pa silang subacute onset, okay, and then severe pain. And then for your Fabry's angina naman, it could be onset with insertion na nangyayari kapag
may mga work na nag-exert tayo ng effort, moderate pain or discomfort, no sweating naman, pero mild or no anxiety, and then rapid relief with nitrates. Yan. For aortic dissection naman, it radiates sa neck natin, okay, instantaneous onset, and then very severe pain, nagkaroon ng tearing quality, o di kaya masakit po, na parang napupunit. Okay. So again, that would be for your chest pain. Let's proceed now with your dyspnea. Okay, so this one would be difficulty of breathing again, no? So not only for patient having pulmonary disorder or diseases, but also for patient na having cardiovascular diseases. So it's a sensation of increased force required. So kapag meron dyspnea, malamang at malamang nahirapan huminga yung pasyente. That's why nag-exert sila ng effort. Ang problem kasi kapag masyadong matagal, no, na merong dyspnea, okay, for example, si Barut, let's say may asthma siya, nahirapan siyang huminga. Okay, ano mangyayari kay Barut? Ano yung mararamdaman niya kapag nahirapan siyang huminga for let's say 1 hour or more than mga ganyan? Ano mangyayari? Ano mangyayari sa muscle niya? Manghihina po. Okay, so problema manghihina siya. Diba? Eh kapag manghihina na siya, edi baka mamaya hindi na siya makahinga. Okay. So ganun po kasi yung nangyari. So as much as possible, kapag may mga chest pain, yan, mga dyspnea, kailangan natin magbigay ng administer agad ng gamot or anything that could relieve, no, yung symptoms ng patient. Pwedeng oxygen therapy, yan, via nasal cannula or oxygen mask. Kasi ang iniiwasan natin kapag magkaroon ng muscle fatigue. Kasi kapag nagkaroon ng muscle fatigue, okay, mas lalong hindi makakahinga yung patient natin. Baka later on, kailangan na natin intubate yung patient natin. So I think kailangan i-charge ng laptop. Wait lang. Ganun po kasi yung nangyayari sa asthma. Kung sa una, mabilis silang mag-breathe. Tama? Yung mga may asthma dito, na parang nalulunod kayo, kaya medyo mabilis kayo huminga. Tama? Hello? Meron ba may asthma sa inyo dito? Pero wala pa akong asthma. So, hindi po ba parang ang pakiramdam na chine-choke? Ah, Nasasakal? Hindi naman. Possible lang din na parang nacho-choke kasi nga parang nalulunod siya, parang ganyan. Sa una, mabilis silang maghinga, huminga, kakusana. Kasi nga feeling nila nalulunod sila, feeling nila kulang yung hangin na i-inhale nila. And then after few minutes, biglang bumagal. Kasi nga pagod na yung respiratory muscles nila. Baka later on, mag-fall na yan to status asthmaticus. Okay? Which, kapag mga ganyan cases na, kailangan na natin magbigay ng either non-invasive or invasive. Kailangan na din intubate yung patient natin kung hindi kaya. Okay? Pwede rin naman tayo magbigay ng nitrous oxide sa patient natin for severe obstruction, pero minsan kasi hindi na kaya. Okay, for your dyspnea, it could be heart failure. Okay, this is most common reason for dyspnea. Okay, possible din kapag yung patient natin nakatayo, okay, at hirap pa rin siyang huminga or nagkakaroon pa rin ng difficulty of breathing or dyspnea, it could be acute heart failure or pulmonary edema. Nagkakaroon kasi ng accumulation ng fluid. For massive pulmonary embolism naman, it could be comfortable sila kapag higa sila. And then for your faint, no, so sit upright naman. Okay? For your exertional dyspnea, it's the symptomatic hallmark of your chronic heart failure. Again, you also have your orthopnea, hirap silang huminga, no, kapag nakahiga sila. So this is the most common naman kapag mga patient with heart problem, orthopnea. Okay. And note also kapag mga patient having an anxiety attack, okay,
probably meron silang dyspnea. Sir, bakit naman kailangan natin yan? Siyempre, baka mamaya, nag-conclude ka na meron siyang heart problem. Yan. Hindi kaya sabi mo, meron itong chronic heart failure kasi nagkaroon silang dyspnea. Baka mamaya naman, anxiety attack yan. Na-stress po yung patient natin. Okay, again, check for the duration of onset. Yan. Background symptom or may mga possible reason ba kaya nagkaroon siya ng dyspnea o di kaya mas lalong lumala yung dyspnea niya dahil sa mga activities niya. Okay, also for your associated symptoms. Kung may dyspnea siya, meron pa siyang chest pain, may wheeze pa siya, okay, hemoptysis, then pinote po natin lahat yan. And also ask about the relationship between symptoms and exertion. So kailan ba lumalala yung dyspnea natin? Okay, baka pag sinabi niya kapag nag-exercise ako, lumalala yung dyspnea ko. Then probably dahil sa nga napagod yung patient natin, pagod yung pasyente natin kaya ganun yung nangyayari. Okay. Degree limitation now caused by symptoms and their impact on everyday activities. Yan. And also associated symptoms, check din natin for swelling, cough, wheeze, or sputum. Okay, so here are some mechanism na kailangan din nating tignan, possible causes of your heart failure. So kapag nagkakaroon ng reduced ventricular contractility or ventricular during systole ng ventricle. So, to be myocardial infarction, yan, or myocarditis. Naririnig yung music, malakas.